Okay guys, another content request na naman po tayo at mukhang may ka-DDS tayo na Villar supporter naman mga idols. Dahil sinadya po ito sa aking post na to na pwede ba daw pa content request na mag-rebuttal daw ako sa post na to. Grabe mga idol, may sources pa talaga ang post na to Okay medyo magiging challenging to pero sige. I will do my best na mag-rebut sa post na to mga idol against Senator Mark Villar. Okay? Let's go! Mga idols, usap-usapan ngayon ang mga flood control projects at ang pangalan nga ni Senator Mark Villar ay muling nadadamay. May mga post na nagsasabi na siya raw ang dahilan ng ghost projects, dynasty politics at iba pang issue. Pero teka lang, nasa tamang konteksto ba talaga ang mga paratang na yan? Baka naman may halong politika at propaganda ang mga nababasa natin na yan Una mga idol, sinasabi nila na naging DPWH Secretary lang si Senator Mark Villar dahil anak siya ng mga Villar? Pero hindi ba't karapatan din ng Pangulo kung sino ang itatalaga niya sa kung ano-anong mga ahensya? Bukod pa rito mga idol, si Mark Villar ay may karanasan na nakapagsilbi na bilang congressman at may background sa business management. Hindi siya basta-basta inupo lang. Dahil meron din siyang dalang qualifications. Kaya siya nilagay dyan ni former President Duterte. Gets nyo? Pangalawa, dinadawit ang pangalan niya tungkol sa mga ghost projects. Oo, malaki ang DPWH at bilyon-bilyon ang budget nito. Pero guys, isipin din natin, na kaya bang bantayan ng iisang tao lang ang libu-libong proyekto sa buong bansa? Diyos lang ang alam kung kayang gumawa nun, Ang trabaho ng sekretary ay magpatupad ng mga pulisiya at direktiba. Pero ang day-to-day implementation ay nasa contractors at mga regional offices. Okay? So kung may anomalya, dapat COA at Ombudsman ang kumilos. Hindi pwedeng si Mark Villar lang ang sisihin. Di ba mga idols? Pangatlo, sinasabi na hindi niya raw pinanagot ang mga contractors. Pero malinaw na may due process sa gobyerno. Okay? Hindi pwedeng basta-basta magparusa ang sekretary nang walang investigasyon. May mga ahensya na nakatalaga para mag-audit at magabol ng kaso. So hindi po trabaho ng DPWH secretary ang maging pulis at judge at the same time. Okay mga idols? Pang-apat, ngayon bilang senador, tinutuligsa siya dahil siya raw ay dating DPWH secretary. Pucha, ano naman ngayon? Aba dapat nga matuwa tayo Dahil mula sa pagiging implementor, ngayon ay nasa posisyon siya bilang lawmaker na may kakayahang baguhin o ayusin ang sistema. Diba? So para sa akin, hindi po ito hypocrisy, kundi opportunity na itama ang mga pagkukulang sa nakaraan. Diba? Panlima mga idols, oo, 2 Villar ngayon ang nasa Senado. Pero hindi kasalanan ng family nila kung sila'y nanalo. Dahil desisyon po yun ng mga botante. Okay? Democracy po ang tawag dito. At hindi rin po automatic na porket magkapamilya sila ay magtatakipan na sila. Ang mandato nila ay magsilbi at kapag sila'y pumalpak, nasa kamay din ng publiko ang pagboto sa kanila sa mga susunod na halalan. Di ba mga idols? Pang-anim, pinaparatangan na selective daw ang investigasyon dahil contractors ang tinututukan at hindi mga senador. Pero isipin natin, sino ba ang direktang humahawak ng proyekto? Siyempre contractors, di ba? So kung may mali, doon dapat magsimula ang accountability. At tandaan po natin mga idols na ang budget ay galing sa Kongreso, hindi kay Senator Mark Villar. Okay? Kaya kung may anomalya, collective responsibility dapat ito, hindi one-man blame game. Okay? Pang-7 mga idols, sinasabing ghost project daw ang dahilan kung bakit marami ang namatay at nalugi. Pero let's be fair mga idol, hindi lang infrastructure ang dahilan.
ng pagbaha. Okay? Nandyan din ang climate change, urban planning, at illegal structures. Kaya hindi pwedeng i-single out si Villar sa lahat ng sakuna. Unless na lang ang mga pag-ulan ngayon, siya ang may likha. No? At wag din po nating kalimutan na sa panahon niya, natapos ang maraming build projects na nakatulong sa ekonomiya. Yang mga yan, sobrang dami niyan mga idols. So meaning to say, yung more than 11,000 na flood control na yon ay matibay lahat. At walang issue sa panahon ni dating DPWH Secretary Mark Villar noon. At ayon mga idol sa aking pananaliksik, walang naitatalang ghost flood control project na direktang iniuugnay sa pangalan ni Mark Villar bilang DPWH Secretary. So misleading po ang sinasabi sa post na ito. Kasi binanggit sa 2025 Blue Ribbon Committee Flood Control Investigation na may mga ghost flood control projects nga sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos mula 2022 hanggang ngayong 2025. So wag papauto sa post na ito mga idols, okay? Misleading ang post na to, o sa madaling salita, fake news. Pangwalo, sinasabi na mockery of public service daw ang pamumuno niya. Pero malinaw na marami ring naiwanan na proyekto at reforms ang DPWH sa kanyang termino noon. At ngayong senador na siya, mas may pagkakataon siyang itulak ang mga batas para masiguradong hindi na mauulit ang mga problema sa nakaraan. Okay, di ba? So guys, imbis na sisihin siya, baka dapat siyang bigyan ng pagkakataon na ipakita kung paano niya kayang baguhin ang sistema. Di ba mga idols? So guys, malinaw na si Mark Villar ay laging target ng intriga. Pero bago tayo maniwala agad, isipin natin, ito ba ay bunga ng katotohanan o bahagi lang ng politikang nagnanais manira ng pangalan? Tandaan natin na ang tunay na laban dito ay laban sa korupsyon at inefficiency at hindi dahil sa mga sinasabi ng marami naggalit sa political dynasty. So sana po na-satisfy ko ang kadidies natin na nag-content request sa rebuttal ko na to sa post na ito. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo. Ang tindi talaga ni ni Castro ng Malacanang makabanat no? Sus ko po naman. Talaga bang kailangan mong idamay ang numero 1 senador last midterm election, Madam Castro? Wala na kasi kayong issue na maibato kay Senator Kuya Bongo no? Tama. Kaya kung makapanira kayo, wagas no? So guys, linawin ko lang po na hindi po content request ito. Okay? Sarili ko po itong bira sa aso ng Malacanang na si Claire Castro. Tara mga idols, panata natin. So mga idols, mainit ang investigasyon sa flood control projects at sa mga press briefing ng Malacanang. Nabanggit nga ang pangalan ni Senator Kuya Bongo na dapat din daw siyang imbestigahan. What the F, di ba? Ang tanong, sapat ba ang basihan para agad siyang i-flag o mas makabubuti bang sundin ang proseso at ebidensya bago maghusga? Unang prinsipyo mga idol, burden of proof. Sa ngayon, ang meron tayo ay allegations at links, hindi hard evidence ng personal na pakinabang ni Senator Kuya Bongo sa alinmang flood control contract. Okay? Maging si Senator Kuya Bongo ay hayagan dininay ang mga alegasyong ito at yun ay documented on record. Kaya sana hanggat walang dokumento, testigo o trail na tumuturo sa kanya, presumption of innocence pa rin ang umiiral. Hindi trial by insinuation. Ha? Castro? Pangalawa, ano ba ang nasa record? Oo, may mga ghost projects. Pero ang investigasyon mismo ang nagsasabing kailangang humarap ang top contractors at marami sa kanila ay hindi sumipot. Kaya magsasabi na pa ang Senado. So sa antas ng ebidensya, yun ang critical path. Okay? Kontratista, kontrata at dokumento. Hindi haka-haka laban sa kahit na sino mang mambabatas kung walang matibay na ugnayan dito. Okay? Pangatlo ay institutional rules.
Ang Malacanang sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Aso Castro ay may karapatang magbigay ng policy position at magpaalala ng legal bounds. Pero ang fact-finding laban sa sinumang senador ay trabaho ng Senado mismo at ng independent bodies tulad ng COA at ng Ombudsman. Okay? Kaya dapat iwasan ang mga rhetoric na parang prejudgment. Kaya dapat bago magsalita ng mga kung ano-anong mga paratang, dapat may ebidensya ka. Ha, Claire Aso Castro? Okay? Pang-apat, dapat may counter signal din sa public record. May mga mambabatas na nagsasabing wala silang alam na senador na direktang konektado sa top 15 contractors na sumasakop sa malalaking bahagi ng flood control deals. Ibig sabihin, hindi pa establish ang political leakage narrative. So kailangan pa ng corroboration bago magturo o magbanggit ng pangalan. Okay? Sa madaling salita mga idol, baseless pa na magbanggit ng kahit na sinong pangalan. Okay, Aso Castro? Panlima mga idol, kung seryoso tayo sa no sacred cows, dapat iisa ang standard. I-audit ang trail ng pondo, i-cross-match sa performance at deliverables, at itest sa procurement law for everyone. Contractors, DPWH units, at sinumang opisyal. Hindi selective. Diba? Hindi headline driven. So dito makikita kung sino ang dapat managot at sino ang nadadawit lang sa ingay. So bottom line mga idols, walang sino man, maging si Senator Kuya Bongo, ang dapat hatulan bilang guilty by association. So ang hinihingi po natin ay due process, evidentiarity thresholds, at institutional discipline. So kapag contractors at dokumento ang humarap at tumugma ang datos, doon lang natin masasabi kung sino ang may sala. Okay? Hanggat wala yon, paninindigan po natin ang prinsipyo. Evidence first, and then conclusion later. Okay ba, Aso Castro? Pasensya na po nasanay lang. Aso ka kasi ng Malacanang. So guys, kung gusto nyo pong mag-content request, i-message nyo lang po ako sa Mr. Rio Real Talk TV or Mr. Rio Influencer Podcast or Mr. Rio page or sa TikTok. Okay ba? Yeah! For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Podcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!